Matagal ko nang gusto na mapuntahan ng Thailand. Madami na din akong napanood at napakinggan ng magagandang istorya at experiences nila sa lugar na ito. At ngayon, sa wakas, ito naman ang aking pagkakataon na maibahagi ang aking mga nasilayan sa lugar na ito. March 11, ang araw ng aking kapanganakan. At sa araw din na to, ang aming biyahe patungo ng Thailand. Isa na nga ito sa pinaka-nakakapagod na araw dahil nagbiyahe kami mula Palawan hanggang Thailand. Kinailangan muna namin tumaan ng Manila at maghintay ng 12 hours bago ang aming flight papuntang Thailand. Pagdating namin sa Manila, dali-dali kaming naghanap ng mga kainan dahil hindi pa kami nakapag-almusal. Sakto din naman ang oras ng aming pagdating at dahil sa mahaba pang oras na aming hintayin, kami muna ay nagpahinga. So ayan guys, nandito kami sa may passenger holding area ng NAIA. Dito kami nakatulog. Sa wakas, kakonting oras na lamang ang aming hihintayin bago ang aming flight. Okay guys, so this is 2 hours before our flight and hinahanap na namin kung saan kami mag-check-in and nakabayad na rin kami ng travel tax. So, let's go! Excited na kami! See you, Thailand! Nung nasa immigration na kami, kinakabahan ako dahil baka isa sa amin ay ma-offload. Buti na lang walang na-offload sa amin at napalitan ng saya at excitement ang kaba na aming naramdaman. Yun. So nakalusot na kami. Grabe kinakabahan ako kanina kasi akala ko hindi na talaga siya makakalagpas. Kasi ang tagal niya talaga kinakausap yung immigration officer. So papunta na kami sa aming gate. Bye-bye. 어디서부터 담을 수 있을까? Thank you everyone for flight Pacific. Mahigit na 3 oras ang aming biyahe. Kaya naman, mag-aalas 2 na nang nakarating kami ng Chiang Mai. At nang kami makarating na, sarado lahat ng tindahan at ang mga offices ng airport nito. Hindi naman namin nakakalain na magsasara ang airport ng Chiang Mai. At dahil dito, hindi kami nakabili ng SIM card, aming gagamitin upang makapag-book kami ng taxi. Mabuti na lamang maraming ATM machines. Kaya naman naglakad kami hanggat may natagpuan kaming 7-Eleven kung saan kami nakabili ng SIM card at nakapag-book ng taxi gamit ang aming Bolt app. Okay guys, hi! Ito na kami sa aming guest house. So maliit lang siya pero ganda, oo. Sabi, sobra. Worth 700 lang. Makukuha mo to. Naka-hot shower ka na. Cozy, malamig, may aircon. Tas Malambot yung kama. sobrang lambot. May ref pa nga si ante mo. May mini ref. And then may television. TV pa si Uncle. Oh, high-tech pa. Secure sa labas. Doon pumunta kami sa 7-Eleven. Kain na naman dahil gutom na. And time check, it's almost 3. Maybe. It's almost 4 a.m. Ala! 4 a.m. Oh my God. Ano pa kami? Tomorrow, punta pa kami sa Elephants. Tomorrow is another pagod. And then tomorrow, punta na rin kami Bangkok. Yan. So, another... grabe no, ang dami namin pinagdaanan. Kwento lang. Story muna. Ano nga ba yung kanina? Pagdating namin sa airport ng Chiang Mai, akala namin may bukas pa na mga bilihan ng SIM card, papalitan ng pera, gano'n. Kaso pagdating namin doon, wala na. Close na lahat. Anong oras pa lang yun? Parang mga 1 a.m. pa lang. Sabi, sarado na, wala talagang katao-tao. Tapos, edi naglakad kami palabas, edi nakakita kami ng 7-Eleven. Buti na lang may 7-Eleven. Saka doon kami nakakabili ng SIM card. Kaso nga lang, mas mahal siya. Around nasa 400 baht. 400 baht. So, magkano yung times 2? Ako, tina-times 2 ko palagi. So, almost 800. Ganyan. Tapos, yun. Tapos, naka-book kami ng Bolt.
Mura lang yung Bolt. Sobra. As in, parang 66 baht. Ang layo na galing airport hanggang dito sa aming accommodation. Yan. Tapos yun, grabe pala sarap nung nakain ko kanina na, ang pangalan nun? Curry. Sarap ng curry, sobra kasi ang lasa niya, grabe, kahit kanina ko pa kinain, tas pag dumigahay ako ngayon, naamoy ko pa rin yung, nalalasahan ko pa rin, tsaka naamoy ko pa rin sa bunganga ko. Ay, ikaw, ano yung masabi mo sa kinain mo kanina? Masarap siya, malasang-malasa. Yeah. Maanghang lang siya. Talaga. Hindi siya ganun kaarasa. Pag pumunta ka ng Thailand, expect na maanghang talaga yung mga food. Oo, expect the unexpected. Pero ito nga yung kinakain ko, ano to? Anong pangalan nito? Basta salmon siya na may kanin. Sikat to eh. Tikman natin. Tinikman mo na? Not bad. Not bad. Actually, first time ko tikim nito. Okay naman. Sticky yung rice niya, no? Malambot din. Okay. Ito pala lasa nun. Masarap yung rice nila dito. Masarap na yung rice nila. Sabi niya. Okay, so napansin namin talaga, once na lumabas ka, rin mga 1 AM na, wala talagang katao-tao, as in sobrang ghost town na, parang ghost town na walang naglalakad, wala masyadong nag-drive ng kahit motor, konti-konti lang. So if ever na magkaroon ka ng flight ng ganong oras, madaling araw, dapat ready kayo kasi Oo. dapat meron na kayong mga app ng Bolt, Yun, currency. lesson learned. Kailangan nakapapalit na kayo ng pera, at least paano. Kasi yun talaga mahirap. And yung kanina nag-withdraw kami ng pera is, may charge siya na 220 baht. So, around almost to 400 din yan. 400 pesos. So, yun talagang charge to experience ka. Kaya kailangan prepared ka kapag alanganin yung flight nyo, di ba? Pag ganitong madaling araw na. So, yun lang. And see you sa Bangkok. Sa sobrang pagod sa biyahe, hindi na namin namalaya ng oras at kami nagising na ng late. Kaya hindi na namin napuntahan ng Elephant Sanctuary na isa sa mga highlights ng Thailand. Sobrang nanghinayang ako dahil dito, pero hindi namin dapat sayangin ang aming saglit na oras dito, kaya naghanap kami ng mga lugar na pwedeng ma-explore. Hey guys, officially first day here in Chiang Mai, Bangkok. Yan na, so hindi pa kami masyado sanay kapon ka tsaka magsawadi ka. Medyo nahihiya pa kasi baka mali yung sabihin namin. Pero, ayun na, getting there, di ba? So, ngayon, magla-lunch muna tayo. Brunch? Brunch na ba? Yeah, brunch na. So, actually, dapat punta kami sa Elephant Sanctuary pero overslept kami. Pagod na pagod kami. Pero, let's try na masulit yung araw namin ngayon. Kaya, ngayon, magtutur-tour muna kami. Ikutin muna namin yung city ng Chiang Mai. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. Baby, baby, you are really hurting me. Who is she? How can you reject me so damn easily? Who are you and what are we? Baby, baby, you are really hurting me. Thank you everyone who would like to visit. Okay, we're here na sa Bangkok, Thailand. Guys, magugulat kayo sa labas. Tarang! It's a swimming pool. Kaya may sarili kaming table sa labas, oh. Diba? Hindi kita. I don't know if kita. Pero ayan. Kasi ito yung aming room. O, diba? Cozy. Maliit lang siya, pero sabi na, again, merong TV. Kailan? Maliit lang siya. And may shower. And magstay kami dito for 3 nights. Unang gabi pa lamang namin sa Bangkok, minessage na agad ako ng aking kaibigan. Ito nga pala si Antonio. Isang half Filipino at half Canadian. Nagkakilala kami sa gym sa El Nido. Simula noon, naging malapit kaming magkaibigan. Madami kami napag-usapan at sobrang dami ko din natutunan sa kanya.
guys, it's day 2. Ay, Saan tayo punta? Chato Chalk We're Market. going to Chato Chalk Market kasi bibili na kami ng aming mga damit. Wala na akong masuot. Na 3 pirasong damit lang dala ko kaya kailangan namin pumunta ng Chato Chalk and tignan namin kung ano yung mga pwede namin mabili mamaya. Ayun, pang souvenirs na dito. Souvenirs, mga pasalubong. And sabi nila kasi mura lang rin daw doon kaya mas prefer namin pumunta sa mga ganong bagay. Mga ganong lugar. Yes. So now we are booking the Bolt. At Yes. arrive na yung driver. 4 minutes na. Within 4 minutes. Napakaganda ng Bolt dito guys. Sobrang ganda ng mga sasakyan and napakalinis. Basta high-tech ba? Tapos ang bilis pati makapag-book ng Bolt. Kaso nga lang guys, yung mga tao nga lang talaga hindi sila nakapagsalita ng English. Mahirap talaga. So kailangan ng translator or yung mga application ba na nag-download. Yeah. Kasi kagabi, lumabas kami and yung mga waiter, yung mga ano, hindi talaga nila naintindihan yung sasabi namin. Kahit sabihin namin na menu, hindi nila naintindihan. So, ngayong araw, pupunta kami sa Chato Chalk. Titignan namin doon and then sa Chao Phraya River Cruise. Chao Phraya pala. Princess Chao Phraya. Princess Chao Phraya River Cruise. Let's go! Nandiyan na yung clock yung boat namin. Kaya boat. Kaya tingnan niyo yung boat nila, oh. Ka-MG kami. Let's go. Okay guys, nandito na kami sa Chato Chalk. What we could be, needed some clarity. I'm in too deep now, can't help but picture fantasies. Just you and me, like it's meant to be. Can't you see, baby? You got me overthinking. You got me overthinking. You got me overthinking. You got me overthinking. Okay guys, pupunta na kami sa Chao Phraya River para gawin ang aming cruise. Okay guys, nandito na kami sa Asia Tech. And then may pa palang bilihan dito sa Asia Tech na to. This is the warehouse. Number 7. This is warehouse number 7. Dito daw yung meeting place papunta sa aming cruise. Yan, dami pang bilihan dito. Oh. Grabe. Mura pa. Makabili na kagad kami ng island bag. I don't know to getting close to you because baby I could take a little risk for you. Yeah, make my move. Oh, I see you standing there. I just wanna get out of here with you. Oh, baby, what to do? What should I do? Ito na nga ang isa sa mga exciting na aming gagawin dito sa Thailand. Hindi ko pa na-experience ang ganitong klaseng bagay kung saan ikaw ay kakain ng buffet sa loob ng malaking yate na may live performances. Habang kumakain, nag-e-enjoy sa magagandang mga tanawin ng Thailand. Sobrang saya at napaka-unique na experience na ito. So nga lang, isa lang yung bulsa niya. Diba? Okay guys, ito yung mga napamili namin sa Chato Chalk Market. Grabe, ang laki pala ng Chato Chalk Market, no? Marami kang mabibili. Ang daming mga hayop doon. Ano? Grabe. Paglabas mo ng mall mismo, as in, para siyang zoo. Mas marami pang hayop. Oo, mas marami pang hayop doon sa Chato Chalk paglabas mo na binebenta nila kesa doon sa Manila Zoo. Marabing dami doon, as in, may mga pagong, malalaking pagong, mga ibon, isda. Sarap mamili doon kung marami ka lang pambili. Kung marami kang pambili, yun talaga, punta ka doon kasi. Hindi ko naman sabing mura siya kasi for me, it's mahal pa rin. Kasi nga, ano siya eh. Sabihin natin ito, 250. So, 250 baht, in peso, siguro around 300 plus. So, for me, mahal pa rin, di ba? Pero kung maliit lang naman sa yung 300 at saka minsan ka lang bumibili ng, hindi ka naman palagi makakabili ng ganito sa Manila, sa Pilipinas, di ba? Yes. Kaya go na. Kaya parang reasonable siya.
Talagang matagal ko nang gusto tong elephant pants na to kasi nakikita ko to sa mga kaibigan ko na susot nila. Tapos after namin mag-Chatuchak Market, pumunta kami sa Chapraya River Cruise. So ito yung Princess River Cruise. Ito yung aming picture. Yan. Tapos buffet na siya. Pero hindi namin kinuha yung dinner. Kinuha namin yung Sunset Cruise. I think mas maganda yung Sunset Cruise kasi kita mo pa ng yung maliwanag pa yung view. Unlike kung madilim na, hindi na siguro masyado. Ewan ko di pa namin na-try. Pero mas maganda, for me, mas maganda talaga yung Sunset Cruise kasi kita mo pa yung view. Ayan, nakakapag-picture-picture ka pa ng malinaw. And then, ayun, masarap naman yung pagkain niya. Pero di ko masasabi na talagang napawawa ko. Ganon. Kasi madami kasing tao So, pila-pila talaga kami. Yun, yung maganda sa Chapraya River Cruise. Madadaanan mo yung iba't ibang mga lugar, kagaya nga nung Wat Aron, nung Icon Siam na malaking mall nila dito. Madadaanan mo yun, kumbaga makikita mo lang. May pa-party-party pa sila, sayaw-sayaw sila doon, pakanta na may band. Filipino pa nga yung kumakanta What's up guys? Nandito kami ngayon sa aming boat papunta sa Wat Aron. And check muna namin yung place na yun dahil actually wala naman siya sa itinerary talaga namin. Pero since maganda doon and talagang worth visiting daw talaga yung lugar. So, punta kami doon. Yun nga, late na kami nagising. Sobrang nakakapagod dito maglakad kaya lagi kaming nakakatulog. Kahit sa biyahe, kahit sa sasakyan, talagang tulog kami. Ang biyahe namin is around 30 minutes papunta doon. So medyo malayo talaga siya, no? Even the fact na yung straight talaga yung smooth naman yung biyahe. As in talagang mabilis kasi nandito kami sa highway talaga. And we're wearing our ganda, di ba? Tama. So, ayun. See you guys sa Wat Aron. Okay guys, nandito kami sa isa sa mga street food. Street food. Parang restaurant siya na nasa kalye lang. And grabe guys, sobrang anghang ng food nila dito. Mag-order ka lang ng kahit pero lahat sila spicy. Parang most of them. So kailangan kapag hindi mo kaya i-tolerate yung mga sobrang anghang, I suggest na mag-ingat-ingat lang kayo. So ito, well actually masarap and sobrang spices yung May kakaiba ka lang matitikman? sometimes merong sila lalo na sa mga soup nila. Gusto nila maglagay nung sabi nila? Hapsi. Taksil. Oo, basta yun. Yung plant na yun talaga may unique siya na ewan ko siguro for me or hindi talaga sanay sa ganong klaseng plant, ganong lasa. Yun yung atake niya. Parang iba. May aftertaste siya na hindi ko ma-explain Pero iba talaga sa palasa mo. Pero ngayon, yung sa akin, gumamit sila ng maraming oregano. So, lasang oregano yung aking. Ayun. And dito kami ngayon sa may Wat Aron area. Lumabas lang kami saglit kasi sobrang init na and nakatapos lang namin mag-picture taking. So ngayon, next namin is pupunta na kami sa Erawan Museum and sa Ancient City. Guys, nandito kami sa gilid-gilid. Hihintay kami ng bolt namin kasi 25 minutes pa. So, from Wat Aron, take note nyo to guys take note nyo kasi sobrang mahal ng pamasahe siya kapag malalayo yung lugar nyo talagang pupuntahan. Like dito, kapag magtuktok ka, 400 din yung sinisingil sa amin papunta sa Ancient City from dito sa Wat Aron. Kaya take note nyo, kailangan ready kayo, prepared kayo. So kung yung 400 baht sa inyo is sisiw lang, yun, go. Kasi sa amin, napaka big deal yun. So ngayon, pikit mata kami magbo-bolt, pikit mata kami 323 na lang ngayon. Yun lang, kung
afford nyo, edi go. Pero kami ngayon kasi since minsan lang naman kami nandito, 'di ba? Hindi naman kami palagi talaga. So, igagrab na namin kasi para mapunta namin yung itinerary namin for today. Kasi actually, ang itinerary namin na Puksakluk is 3 lang. And yung elephant pa hindi pa namin napuntahan kasi ang mahal din ng pamasahe from yung accommodation namin to the elephant sanctuary. Kaya, yun guys, yun lang yung namin is kung pupunta kayo dito, prepare kayo ng ng pamasahe. Lalo na kung kagaya namin kayo na hindi malayo and hindi namin alam, hindi kami marunong sumakay ng train o mga first timers. Ayan. So, yeah. Charge to experience na lang guys. Alright? Hindi ko akalain na sobrang ganda at sobrang laki pala sa loob ng ancient city. Isa nga talaga itong city sa loob. Sobrang ako namangha at nasilaw sa mga design at details ng mga temples dito. Kakaiba nga naman ang gantong experience. Isa nga lang sa mga pinagsisihan namin dito ay hindi kami nagrenta ng golf cart. At dahil sa sobrang lawak nito, hindi namin napuntahan lahat ng temples. Dahil mas pinili namin maglakad. Kaya nga isa ito sa pinaka nakakapagod na lakaran namin dito sa Thailand. Okay guys, dito ko na nga tatapusin ang adventure natin dito sa Thailand. Actually, bumalik pa kami ng Chiang Mai at naranasan namin mamili sa weekend night market nila. Sa susunod na vlog na lang ulit namin ikukwento ang lahat ng mga detalye at experiences namin dito. Ipapasalamat ako sa mga sumubaybay hanggang dulo. Like and subscribe kayo para sa mga susunod na adventure namin ay sama-sama tayong mag-explore sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Kaya hanggang sa muli, paalam!